Magandang umaga. It's a Saturday evening here sa Philippine area of responsibility. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Holy Spirit, sa Ascended Masters, sa angels, archangels, ancestor spirit guides, and elementals. Okay, wait lang po Okay, resume. Okay, so ngayon po talaga is hopefully po is meron po akong energy. Alam niyo yung hindi ko alam kung ano saan po nanggagaling tong energy ko na to, pero andito po yung spiritual po talaga tayo ngayon. And I know for sure spiritual po tayo ngayon. Okay? So hopefully po is maibigay po yung gusto ko na maiparating po sa inyo. Naway pagbigyan po ako ng Panginoon na ma-share po sa inyo yung gustong-gusto ko pong sabihin, ano? So, let's see. Let us pray po muna. Muna tayo ng basbas. Panginoong Hesukristo, Ama, Panginoong Diyos Ama sa Langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, ako po inyong samahan ngayong oras na ito para po makapagbigay ng mensahe sa akin pong mga collective, subscribers, followers at viewers. At ako po nananalangin na kami po inyong lagi iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anumang po karamdaman at lalong-lalo na po sa tukso. Naway kami po inyong bigyan lagi ng magandang pangangatawan at magandang kalusugan at bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng karamdaman. Lagi niyo po kaming buhusan ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan para po sa aming katinuan, lalong-lalo na po sa pag-iisip. Lusawin niyo po ang mga demonyo sa aming kapaligiran nang sa ganun po kami po patuloy na maglingkod po sa inyo. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, patuloy pa rin po tayo, no? And gusto ko pong magpasalamat again sa mga continuous po na nagpapa-reading and nagpapa-healing. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. And ito po, no, after po ng actually ng reading po na ito, sa dulo po nitong video na to is meron po ditong healing session. So, ang gagawin nyo po doon is itatapat nyo lang po ang cellphone kung saan mong parte ng katawan kayo may masakit. Ganun po, no, para po sa inyong kagalingan. Kung halimbawa pong dito nyo po itatapat si cellphone. Kung dito nyo po itatapat si cellphone. Kung dito nyo po itatapat. Kung saan po masakit, para doon ko po siya nabubugahan. Okay? So, sa mga oils naman po, maraming salamat po dahil patuloy po kayo nagtitiwala sa mga ginagawa ko po ng mga miracle oil and doon po sa pampagaan ng buhay. Maraming salamat po sa nag-avail. Actually po naubos na rin po yung bottles ko. Ang natitira na lang po dito is ang meron pa po akong 5 pangkabuhayan and I think 14 na lang po ata yung bottles ko na pangkalahatan or yung miracle oil na tinatawag. Okay? So, now dito na po tayo sa ating reading. So, ano ba unahin natin? Wait. Dito na lang. Okay, so kukuha po muna tayo dito muna ulit ng first topic. Like kahapon, no? And I know for sure today is magiging ano po to? Magiging magiging spiritual. Okay? More on mga kakayanan, mga ganyan. Black magic, mga tipong ganyan, mga narcissist, mga ganyan, ano. So, for some of you, nakaka-experience po ng ganito, ng mga niloloko, ng mga mapapanlin lang ng mga tao. Okay? So, sa mga ganyan naman po, kailangan po talaga is, ingat-ingat syempre. No? Kailangan po nating maging alerto sa lahat ng oras at sa lahat ng mga tao nakakaharap po natin. Okay? Huwag po kayo papalin lang. Okay, so move on. Someone is unavailable, a waste of time. It's over. So it's time for you to move on, ano? It's time for you to move on. So pipilitin po natin tong gawing spiritual.
Kasi parang alam nyo hanggang ngayon, meron pang hangover po ang aking cards ng love story or love reading. Okay? So now is andito ang move on. Okay, so ano ba yung move on na yun? Is someone is unavailable. A waste of time. It's over. So parang ang sinasabi po dito, no, kung halimbawang kayo is andito yung halimbawa, meron po kayo nilapitan ng manggagamot, no? Nilapitan ng manggagamot or andito yung nag-inquire po kayo at tipong hindi po kayo pinansin, no? Or andito yung sinin mode lang kayo, yung ganun. So, yung mga ganun po, mag-move on po kayo. Maybe hindi po siya ang para sa inyo or maybe alam niya po sa sarili niya na hindi niya kayo kayang gamutin, kaya po parang in-ignore kayo. Maybe talaga napakalakas at hindi pa siya ganun kalakas para kayo po bigyan ng pansin. So, yung may mga ganun po. So, move on po tayo. Wag po natin pagsiksikan ang sarili natin. Kung once na hindi po siya, case to case ko po kasi yan case to case po yan. So, ito yung mga nag-uumpisa pa lang po. Pero kung dati na po kayo nahawakan nito mga healers na to at suddenly biglang nagkaroon ng changes like bigla kayo hindi sinasagot, maybe there's a problem. Maybe there's meron kayo sigurong pag-uusap na parang siguro hindi kayo sumunod or maybe ganun. Most of the time ganun ang cases, no? Most of the cases is ganun po talaga na pagka meron po kayong naging healer na parang, alam niyo po yun kasi kami pong mga healer, meron po kami mga binibigay na advice, no? Like for example, ginamot ko po si Ponsha, no? Binigyan ko po ng ganyan. So, first time, binamot ko siya, kailangan ganito po ang gawin nyo, ganito, ganyan, ganito, ganon. Okay. So, after mga how many months, andito na naman siya. So, nagpagamot ulit siya. Pero iba na naman yung sakit niya. Pero halos dikit. Meaning, black magic pa rin, pero ibang parte naman. Or, biglang bumalik ulit. Bakit? Kasi meron po kaming mga sinasabi, like ako po, no, meron po kong ways para po kayo mapalapit po sa Panginoong Diyos after po the healing. Meron po ako talagang sinasabi na after the healing po, kung wala man po kayong time pumunta ng simbahan, pero mas maganda po talaga pumunta po kayo ng simbahan after po ng gamutan, especially po dito sa mga nagwo-walk-in. No, pagka mga nagwo-walk-in po, talaga pong sinasabihan ko po sila madalas, dumaan po kayo ng simbahan, magtirik po kayo ng kandilang puti para pasasalamat. Nang sa ganun po is magtuloy-tuloy po yung kagalingan ninyo. Pero kung meron pong gano'n na cases na sinabihan ko ng gano'n at hindi po nagsumunod, hindi ko na po problema yon. So, ang mangyayari po doon, pagagalingin po kayo ng mga ilang araw, ganito, ganyan, ganito, ganon. And then, kung makakalimot po kayo sa Panginoong Diyos Ama, nasa sa tao po yan talaga Hindi ko naman po talaga mapiplease lahat ng tao. Kahit po sino mga healers, hindi po mapiplease yung mga kanilang mga pasyente. Pero kami po is nag-a-advise na after po, na bakit po ba kayo lumapit sa amin, hindi po sa doktor, kasi po naniniwala po kayo, kami po may kakayanan na galing po sa Panginoon. Kami po ngayon, kung naniniwala po kayo sa akin, sa amin, ibig sabihin po naniniwala po kayo sa taas. So, ibig sabihin po niya, kung ano po yung sabihin namin, dapat po gawin ninyo. Para din naman po kasi sa kagalingan nyo. Magkano lang naman po ang isang tirik ng kandila. No? And 5 minutes, no? Pinakapatagal na pagtitirikan nyo ng kandila, biglang pasasalamat or hingi ng tawad. Apakadali lang po. Pero yung iba po kasi sumusunod, then, ayun, pasasalamat ko din po at hindi na rin po bumabalik. Pero merong for some na bumabalik po mga after 3 months, 4 months, babalik po sa akin yan. Same na sakit ang ibilalapit sa akin na magkakaroon ulit ng ganito, ganyan. So, gagawa na naman ako ng ways, ganon. So, hindi ko naman po kasi namomonitor yung mga ganyan, kung ano yung pinagagagawa nila after kong gamutin. Alam nyo po yon, Diyos na po ang nakakaalam kung ano po yung nararapat sa mga ginagamot din po namin. Sa ginagamot po ninyo. So, yun lang po. Ang kailangan nyo lang po talaga dito, no, kung kayo po isipin nyo rin po sa sarili nyo, mga collective, kung kayo po is parang, hindi naman po sa totally tinatanggihan, pero alamin nyo po kung bakit parang hindi po kayo na pinapansin ng mga healers na dati nyo pong pinagagamutan or ng mga tao na kumbaga dati nyo pong nilalapitan. Maybe meron po mga fouls or flaws kayong nagawa, kaya po ganon. Okay? Wag po lahat ang sisi, wag nyo po kagad sisiraan ng mga healers na ganon. Alamin nyo rin po yung mga pagkukulang ninyo sa mga bilin ng mga healers, no? Para po sa kagalingan nyo, no? Na tuloy-tuloy. Okay? Kasi po sa panahon ngayon talaga napakahirap po gumahanap. Makakita
ng totoo pong manggagamot. Napakahirap po ngayon. Meron po dyan, talaga pong akala nyong napakagaling na manggagamot, pero yun pala may maskara. Nakamaskara lang pala. No? Okay, so we have the honeymoon. So, honeymoon phase, attending someone's wedding. Okay, so for some of you is magta-travel, no? Maybe ito, no, sa iba, no, hindi pang kalahatan. Andito naman yung, meron couples dito, no, na, talagang inaano ng card ko ang love reading, sinasagi niya. Okay, so dito naman sa honeymoon is, andito yung, maybe yayayain ka nitong person mo, na mag-travel somewhere, no, parang, second honeymoon ninyo. Or andito yung ito yung time ninyo, babe time na tinatawag, okay? Or maybe, magta-travel kayo, syempre may mga check-in yan, ganyan, na may ikakasal, na maybe a friend, no, or relatives, no, from other places, other country, na kailangan mo umattend, so naka-check-in yan. So parang parang alam nyo, na-miss nyo yung mga ganong moments, parang, i-consider nyo na, tara, gawin natin tong honeymoon kasi ang ganda ng room, 'di ba? Yung ambience, ang ganda. So, yun yung iba sa inyo, okay? So, kung sino lang po makaka-resonate, no? Sa mga ibababang cards, no? Comment na lang po kayo. And kung sino man pong hindi, pwede naman pong just let it fly, okay? And listen na lang po. Okay, so challenges, so make a decision, work on inner healing. Okay, so talagang yung challenges naman po kasi is talagang meron po tayo niyan every day, no? Every day, every time, every second of, mo yun? Wala tayong kawala dito sa challenges. Lahat ng mga natin is may mga challenges talaga. So, andito yung, ikaw na rin mismo ang gagawa ng ways, no? Yung inner healing na tinatawag. Kumbaga, hindi naman po sa lahat ng oras is kailangan natin tumawag ng doktor, healer, or someone na makakagamot sa atin. Alam niyo po yung through prayers, yung kayo po ay talagang mananalangin sa Diyos Ama, o kung sino man po ang ang nilalapitan ninyo na ascended masters, no, is andito po yung talagang bibigyan po kayo ng kagalingan. As long as andito po yung sincerity, andito po yung faith, no, is talagang andito po yung pagbibigyan po kayo. Pagagalingin po kayo. Sila po kasi talagang number 1 healer natin sa spiritual. Okay, hindi lang spiritual, mapa-physical, mental, emotional, kahit po pinansyal, sila po ang magbibigay sa atin ng kagalingan. As long as andun po yung pagiging tapat natin sa kanila at hindi tayo nangungutya, hindi po tayo nanlilinlang, hindi po tayo nanapak ng tao, hindi po nila tayo tatalikdan. Tayo po yung kanilang pakikinggan. Amen. Okay? So, yun lang po, no? Okay, so last 2 cards. Okay, so confession. Someone has to tell you something. Okay. So, for some of you, no, mga ilan-ilan sa inyo, hindi lahat, no, is andito yung meron kayong gustong aminin sa tao, or ikaw mismo collective is meron kang gustong aminin dito sa person na to na ikinabibigat ng dibdib mo, na talagang gustong-gusto mo na itong sabihin pero kumukuha ka lang ng tiyempo, which is very good, no, kasi kung hindi mo yan i-voice out, hindi mo yan i-confess, walang mangyayari sa buhay mo. Kung ano ka ngayon, ganyan ka lang ngayon, habang buhay ka ng ganyan. Mas maganda yung i-voice out nyo yan, mas maganda yung sinasabi nyo yan sa person mo, or kung kanino man yan dapat, kung kanino mo dapat i-concern, go. Para, alam mo yun, para sa ikaluluwag din, or para sa ikapapayapa ng isip, at puso at isip mo. No? Ikaw rin kasi magdadala. Kaya nandito po yung inner healing, no? Isa po yan, no? So, yung confession na yun is one of your challenges, no? Na parang urong sulong, no? Urong sulong ka dyan sa pagko-confess na yan, or pag-aas ng apology dito sa person na to, dahil maybe umiira lang ego, nahihiya, mga ganon, no? Huwag alisin mo ang hiya kasi ikaw din ang magsasuffer niyan. So better na say it in a diplomatic way, in a right way, mga ganyan, para alam mo yon, hindi siya magulat, no, sa ikaw confess mo. Okay?
sexuality. Okay, someone is still figuring themselves out. Yes, no? Actually, alisin po natin dito yung sexuality, no? Pero andito yung someone is still figuring themselves out. Maybe for some of you, no, is andito yung sa mundo po na spiritual at ikaw is andito sa spiritual journey or spiritual awakening na parang andito yung confusions, no, na parang still, no, nagtatanong ka sa sarili mo kung para saan ba talaga ako? Ano ba talaga ang life purpose ko? Healer ba talaga ako? Sa putian ba ako o sa kadiliman ako? May mga ganun kang questions. Bakit? Kasi the way you act, no, even your behavior, no, is andito yung may doubts ka. Kasi yung kinikilos mo dito is halo. Minsan okay ka, minsan anghel ka, minsan demonyo ka. So andito yung confusion, saan ba ako talaga? Bakit? Kasi may ginagawa kang hindi maganda. May ginagawa kang against the law of God, against the law sa spiritual world, no? Yun eh. So ang kailangan mo talaga dito is hangga't maaga, no, i-surrender mo 'yan, tanggalin mo 'yan, magbalik loob ka sa Diyos Ama. No, bago ka pa mapariwara, bago pa pumutok yung katinuan mo at maging baliw ka, tanggalin mo na 'yan, umalis ka na diyan. Lusawin mo mismo si taning sa katauhan mo, especially sa utak mo at puso mo. Alisin, bakit ka mo nagkakaroon ka ng ganyang behavior? Kasi puro ka galit dito, puro ka inis, puro ka insecurity, no? Puro ka pride. Lahat ng ugali ni taning meron ka, no? So, ano mo yan? I-flash out mo yan. Oops, kitty, whoops. Nahulog na naman ang aking card. My goodness, wait. Okay, so ito na siya. Oops, kitty, whoops again. Okay, so ang nahulog po is someone is still expecting. So, alisin ko ulit dito po yung pregnancy, okay? Kung pregnancy man to, in a way na pagdating po sa spiritual, no, is ang ibig sabihin nito, and someone is expecting, no, alam niyo po yung parang, syempre pag buntis ka, syempre may baby sa loob yan. Pero, kung iaano ko po to, ipapasok ko po to sa spiritual, no, na someone is expecting, parang you are expecting to be, kung manganganak ka na, no, pagka iniluwal mo na yan, syempre ngayon parang hinuhubog mo siya, pinapalaki mo parang sa tiyan mo. Parang ngayon kasi is nasa spiritual awakening ka pa lang, or maybe nag-start ka na sa journey talaga na siguro for some of you is nag-uumpisa ng magdebosyon or meron namang ilang orasyon na inaalagaan. So andito ngayon yung darating, no, ang panahon, no, you are expecting to be a healer also, to be a legit healer. But again, ako meron man po kayong mga dasal ngayon, ano, na talagang kayo po mismo ang nakakuha niyan, o kayo man ng again, make sure po na yan is alam nyo paandarin. Alam nyo po yan buhayin, alam nyo po yan binyagan, alam nyo po yung pagkonsagra, alam nyo po yung pambuhay. Alam nyo po dapat lahat yan, no? So pagka nandun na po kayo sa point na yon, mapapaandar nyo na po lahat yan, and then doon na po kayo pwede mag-start. Again, kasi po meron po tayong mga dasal talaga na po pwede natin makuha sa books, no? Pero make sure po na yung mga nakukuha po natin ng mga dasal is, alam nyo yon, sa dami-dami po niyan, kung halimbawa 100 to 1,000 pages po yan, pero sa 100 and 1,000 pages na yan, 3-5 lang po mapapagana nyo dyan, na magagamit nyo po talaga lagi. As in sa panggagamot, ganyan. And yung iba naman po, isa iba naman pong aspeto, like, for panghilot, mga ganyan, no? Sa ubo, sipon. Sa ubot sipon po, marami kayong makukuha mga dasal din eh, no? Marami. Sa panlusaw sa demonyo, marami din po yan. Pamatay na mangkukulam, madami din po yan. Pero hindi po lahat yan is mapapagana nyo. Meron pong isa dyan na talagang magagamit nyo lang, no? Pero maganda rin po na talagang dasalin. Ngayon, kailangan nyo pong subukan isa-isa po yan. Okay? So, yun po yun sa pregnancy na kumbaga, kailangan nyo pong pag-aralan lahat. I mean, tansyahin nyo po kung alin po doon, or alamin nyo po kung alin po doon yung malakas. Kasi kung halimbawa po ako, meron po ako orasyon na halimbawa, T, oracle cards, no? And ikaw meron kang the Light Seers Tarot, yung ganon. Yung Light Seers Tarot, napapaandar mo. Pero yung T oracle cards ko, hindi mo mapapaandar. Ganon din ako sa'yo. Yung the Light Seers Tarot mo,
Pag ako sumambit niyan at may pinatungkulan ako niyan, hindi ko rin po mapapagana yan. Kanya-kanya po tayo. Again, may kanya-kanya po tayong uniqueness. Sa spiritual na mundo po, may kanya-kanya po tayong kakayanan. Again, kung ano po yung binigay sa akin, hindi po pwedeng meron ka din. Ganun lang po yun. Okay? And luck is on your side. Okay? So, andito naman yung makakamit at makakamit mo naman yung gusto mo. Kung ano ang gusto mong mangyari sa mundo ng spiritual. Just make sure na andito yung alisin mo lahat, no? Lahat ng hatred, lahat ng insecurities, lahat ng mga katangian na meron si taning, alisin mo sa katauhan mo. No? Sa spiritual mo, spirito mo, alisin mo lahat yan. I-cleanse mo lahat yan. Okay? Kailangan mo siya i-cleanse. Okay? So, let's see kung ano naman dito. Okay, so tingnan natin. Okay, so we have the third party and confession to make. Okay, so eto, alam nyo talagang etong reading na to, talagang isiniswitch ko lang siya sa sa spiritual, pero talagang pumapasok po dito ang ang love reading. So we have the third party here. So third party meaning kung sa relasyon, sa relasyon niyo, love life, no, is dito talaga yung meron talagang involved, no, na isa pang tao sa relasyon ninyo na nanghihimasok, or maybe talagang hindi rin talaga mabitawan, parang ganon, or talagang nagsusumiksik tong girl or boy dito sa person mo, no. Pero kung sa mundo na espiritual, andito talaga yung merong mga tao talaga na nanloloko or still wearing a mask, no, na nagpe-pretend na ako ay puti, pero ang totoo ay siya ay dilim. Yung mga ganon. So, this person na meron ditong third party is talagang magkakaroon ng confession to make. Meron ito kanina dito alam ko. Saan na yun? Yes, no, dito sa card na isa. May confession din, So, dito din, wait lang, ayusin ko lang po yung card. Ay. Yan, yung manigtuloy. Okay, so andito rin yung isa, no? So confession to make. So talagang willing, since dalawang cards na po ang bumabagsak ng confession, so meaning this is a confirmation na talagang hihingi ito ng sorry. Maybe talagang ito is magbibigay po sa inyo ng detalyadong salita, no? Kung bakit niya nagawa to, ano yung intentions niya, and hopefully nag-ask na siya ng forgiveness sa iyo, okay? So wait for it. Okay, so we have the Aries energy and Virgo energy. Aries energy and Virgo energy. Actually, itong mga Aries, no, is very dynamic, no? And like Virgo naman is patient, no? As in pasensyoso tong mga ito. And Aries is, alam niyo, yung hilig, ang gusto nito is maging leader, no? Pero confident naman siya maging leader. And adventurous din siya. And yung Virgo naman is, andito naman yung, alam nyo yun, kahit na, parang masyadong mabait itong si Virgo, no? Kasi lahat ng good traits na andito, Patient, kind, hard worker, helpful, intelligent, faithful, observant, mga ganyan. Tingnan ko nga. Okay. So, ganun yung Virgo. So, itong mga ito yung mga tao na halos parang, alam mo yon, nagbibigay ng parang pag-asa sa'yo, collective. Okay? And isa rin sila sa mga parang nagbibigay sa'yo ng liwanag, no, sa kung ano man ang kadiliman na meron ka ngayon. Like, maybe may mga problema ka, stress, ganyan, toxic, mga ganyan. So, sila yung nag-cheer up sa'yo. Okay, so again, since kanina may confession to make, and this is pang third time na talagang, alam mo, tingin ko itong taong to isising-sisi sa mga pinagagawa niya. Na maybe hindi nga halos to makatulong sa mga pinagagawa niya. So, that's why 3 beses na bumabagsak tong about confession and apologize.
or asking an apology sa'yo. Okay? Okay, so next is a big sum of money. Okay, so alam mo kung halimbawa itong taong to talaga no is andito yung tutuloy niya itong mga plano niya na to mag-confess sa'yo, mag-ask ng apology sa'yo, and talagang tanggalin niya na lahat ng kung anong meron sa dibdib niya, nalusaw niya ang mga katangian ni Taning, and then ito ang sasalubong sa kanya, and also with you. No, kasi alam ko ano to ka-close mo to. For sure ka-close mo to, or maybe in a relationship ka rin dito sa taong to. Or maybe husband and wives kayo, no? So parang tipong nagtasama kayo sa bubong. Yung mga ganon. So possible na ganon, ano. Ano na lang, kayo na pong bahalang mag-adjust, no? Pero ito is talagang magkasama kayo nito. So, andito yung mag-a-ask siya ng apology, and ito is nagsasuffer ngayon, pero kung mag-a-ask siya talaga ng apology sa'yo and aaminin niya lahat, is andito na ngayon yung matatanggal lahat ng blockages. Kasi papatawarin mo tong taong to Wala na dito yung sakit. Bakit ba to nagkakaroon ng delays? Kasi meron kang hinanakit dito sa taong to. And siya naman is nagtatago, nasasaktan ka niya palagi. That's why yung dapat na luck or swerte sa kanya, wala, nahaharang lahat. Lusaw. No? And andito ngayon yung mga traits niya or behaviors niya na talagang lahat negative. Lahat sablay. Okay? So, sayang tong big sum of money na to. So, it's up to your person kung talagang siya is mag-apologize or continuously continuously na magwe-wear siya ng mask. Okay? Gusto ata ito maging Zorro Zorro. Okay, so they've been warned, now they are suffering silence. Yes, talagang etong gumagawa sa iyo nito ng mga puro pasakit, sama ng loob, no, is andito talaga yung nagsasuffer sila in silence. Hindi man to pinapakita sa'yo, pero durog na durog ang puso nito. Halos baka wala na nga puso to Kasi talagang na-smash na siya. No, talagang wala na. No, kasi nga, alam mo yon, meron siyang gustong gawin o gustong mangyari, pero hindi niya magawa. Pero siya rin kasi ang siya rin ang may sala. No, siya ang gumagawa ng destiny. Tayo pong gumagawa ng destiny natin. Okay? Kaya wag po natin isisisi sa Panginoon yan. Okay? What else? Ask for help, yes. Now, your person asking for help, maybe sa'yo, or maybe sa ibang tao, no? Yan. No, asking na siya for help to save him or her from kumunoy, from hell, no? Ito siya. Which is, maganda to kasi andito na yung time, maybe this is the God's perfect timing na ito na yung time na para magpakumbaba tong person mo. Marami na to nararamdaman, marami na to nararanasan na hindi maganda sa buhay. That's why andito na yung gusto niya na mag-confess, gusto niya nang magsalita, gusto niya na i-voice out lahat. Para, alam mo, naku, harinawa, no, magawa niya agad to para, alam niyo sa ikabubuti rin ninyo. Kasi kayo rin ang magbe-benefit. Siya din, lalo ang magbe-benefit. Kasi, I think this is, 3 years na, 4 years na nagsasuffer to financially. Okay? Mga ganun. Okay. Okay, so meron din siyang childhood trauma. Maybe, parang, hindi ko alam kung ina-idolize niya yung nakaraan niya. Or maybe, parang, meron siguro siyang history about his or her family na medyo, na-traumatize siya. Pwedeng ganun Or, na parang, ikino-compare niya ngayon yung buhay niya ngayon sa noon. Sablay sablay, no? So kasi kung halimbawang na-trauma ka ng kabataan mo, dapat i-correct mo ngayon yun. Kailangan hindi mo iparanas yon, especially kung may family ka na. Hindi mo kailangan iparanas yun sa mga anak mo. Kailangan mo ituwid yun. Kailangan ibahin mo. Kailangan itama mo. Kailangan maging positive ang lahat. Kung galing ka sa negative family history, yung bang bigo or hindi maganda yung nakaranasan mo, then ikaw mismo ang hihilot, ikaw mismo ang gagamot niyan.
sa itatayo mo or sa gagawin mong tatayo mo or sa anong tawag doon, sa family na meron ka ngayon, no? Kailangan, or sa legacy, no? Kailangan smooth, no? Yan talagang hindi parang yung mga naranasan mo hindi mo ipaparana sa mga anak mo or sa mga apo mo or sa generation pang susunod. Na kailangan ikaw yung pamarisan, hindi yung ninuno mo. Okay? Parang alam mo yung ikaw yung magbe-break ng generational curse. Okay, na meron kayo. Actually, it's you talaga. No? You're breaking the generational curse. Okay. So, they want to destroy you. Okay, so, etong taong to, no? Ito yung isa sa plano niyang gawin sa'yo, collective. Itong person mo. Gusto ka na i-distract, gusto ka niyang sirain sa kung ano ang meron ka, kung ano yung mga plano mo, or maybe may kakayanan ka, kung ano man talent mo, skills mo, gusto niyang wag mo ituloy. No? Bad, no? Very bad. Nako. That's why andito ngayon yung siguro kaya talagang gusto niya talagang mag-ask ng apologize. Ng apology, sorry. Ng apology sa'yo kasi yun nga yung one of his or her plans, no, to distract you. Okay? And ma-overcome naman. So ibig sabihin matatapos din. Kumbaga parang yung inggit, galit, ganyan, no. Mawawala din. Hilipas din kumbaga. Oops, kitty, whoops. Okay, so you are jealous dito, collective. Really? No, so andito yung nagseselos ka ng bongga, no? So isa rin 'yan. Okay, so hindi ka rin talaga maka-move on kasi hindi kaya ng puso mo yung mga nararanasan mo dito sa person mo na talagang punong-puno ka ng selos, no? Okay, so what else? We have Leo. Okay, so protective ka naman dito, collective, no? Mapagmahal and generous, no? And loyal as well, no? Ganon. Pero minsan may pagkaano ka din, alam mo yung negative side mo dito, no? Is minsan may pagka selfish ka. Pero minsan lang naman, no? Again, tao lang po tayo, no? Minsan hindi po tayo perfect, hindi po tayo santa, no? So andito po talagang minsan nagkakaroon po tayo ng mga ganon. Pero wag po natin gawing habit, okay? Wag po natin gawing kawili-wili yung mga ganyan pag-uugali. Basura po natin yan. Okay, so we have the embrace, no? So all you have to do is to embrace yung puro positive lang. Wag tayong yumakap, no, sa alam naman natin pong mali. Wag po tayong magbulag-bulagan, wag po tayong magaling-galingan, wag po tayong magbida-bida. Okay? So ang gawin po natin dito is matatanda na po tayo, no? Hindi naman po ako siguro kumakausap ng 5 years old, 7 years old, no? Hindi naman po siguro. So siguro naman po lahat po ng viewers ko is 18 and above, no? And more on, no? Maybe mga 30s, 40s na po nakakaharap po ngayon dito. So ano naman po tayo, nasa maturity na tayo eh. Matured na po tayo. Nasa maturity stage na po tayo. So ang palawakin po natin dito is yung pangunawa and yung pasensya. No, yung pangunawa, pasensya, pagmamahal ng totoo, no? Yung maging totoo po tayo sa tao, sa kapwa po natin. Hindi po yung puro tayo pagpapanggap, puro ka plastikan. Kung ayaw nyo po makipagplastikan, kung ayaw nyo pong pinakikipagplastikan din po yung kausap nyo sa inyo, manatili po kayo sa bahay. Kung sila man po ang dumadayo sa inyo para po makipagplastikan, gumawa po kayo ng paraan. And andito po yung erase nyo rin po siya kay God na magbaguhin na naman po ang pananaw sa buhay. Natigilan nyo na po yung gano'n na ang hatid po sa inyo ay chismis lang. Ang siraan ang kabilang tao, ang isang tao. Ang siraan ng kapitbahay niya. Kaya lang siya nagpunta para lang ibalita na, oy, ganito, alam mo ba si ganito, ganyan, bla 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 bla. Ganun, no? So, yun po, no, na bigyan po natin sila ng panalangin na dumiretso na po ang kulot nilang utak. Okay? Then,
kung talagang meron po kasi talaga mga ganyan na ini-insist yung sarili na kahit na alam na iniiwasan nyo na sila, punta pa rin ng punta. Makinig na lang po kayo. Pero still, continue nyo po yung pagdarasal para sa taong yan. Okay? And you are a great and a legit spiritual healer. Amen. Nako, pangalagaan mo to, bebe. Nako, ang dami pong nagpapanggap. No, ang dami po mga huwad na spiritual healer na nagkalat ngayon. No, just make sure po na kayo po is andyan para gampanan, no? Yung ito po kasi yung ano nyo life purpose ninyo Bakit po kayo iniluwal dito ng nanay nyo sa mundo? Dahil po dito. Hindi man po agad-agad to nyo na nalaman, pero again, yan po is itatakda, no? Itinatakda po talaga ng Panginoon niya kung kailan nyo po gagamitin yan at kung saan nyo po gagamitin yan. Itinatakda po yan. Okay? Meron po talagang time para i-activate po ni God yan. No? Hindi po yan ura-urada. No? May process po yan. And once na nandyan na po kayo at in-embrace nyo na po yan, naku po Diyos ko, pakamahalin nyo po yan. Dahil alam nyo po yan, sa dami po ng naghahangad ng ganyan, ang dami po nilolokong tao, no? Na hindi na po natatakot sa Diyos, na kahit makapanira siya ng nilalang or makapanira ng damdamin ng tao, or andun yung magpanggap nga na siya ay manggagamot pero hindi naman po napapagaling, pero nadadala niya po sa ganun. Saan tawag doon? Sa matamis na salita, yung ganun. Okay? So ano nyo po yan, pangalagaan nyo po yan. Okay? And sayang, no? Kasi andito nga yung you're powerful, no? So kailangan po, sayang, no? Kung daldalin nyo lang po sa kaliwa, no? Or sa panloloko ng tao, no? Na alam nyo yon, kasi nga po ang dami naghahangad nito and binigyan ka po nito, isa ka sa blessed and you are the chosen one, so kailangan nyo po itong pangalagaan. Okay? And lagi po kayo magdadasal na bigyan po kayo lagi ng kaliwanagan, buhusan ng liwanag, para po kayo ay hindi maligaw. Kasi po marami pong daan, no? Marami po kayong, may times na pwede kayong bigyan ng maraming daan pero hindi nyo lang sa kayo lulusot, no? Kasi po ang liwanag is andun sa dulo. Okay? You're powerful, stronger than you think. Malakas po talaga kayo, pero still andito po yung spell work. Again, sa mga healers po, spiritual healers, no, kung andito na po kayo sa spiritual awakening or andito na po talaga kayo as a healer, no, ang spell work po is hindi nawawala. No, just like me, marami po akong nire-ritualan. So talaga pong yung palang po, no, is talagang halos, no, nagkikita-kita kami niyan every ritual days. No, so nagme-meet kami niyan sa spiritual. So ganun po talaga, pero I'm so thankful kasi po talagang masasabi ko pong well blessed po ako kasi ito, andito pa rin po ako sa harapan ninyo, nagdadakdak pa rin po at nagbibigay pa rin po ng mensahe sa inyo. With the help of my visions, no, with the help of messages po ng Holy Spirit ni God, no, ascended masters, ancestors, spirit guides ninyo, angels as well, elementals, ayaw paano. Okay, so yun, yung mga elementals din, no, so andito pa rin po ako, no, so ganun lang po. And sa pagiging healer naman po kasi, no, kailangan nyo lang po maging totoo, no, wag po kayo magkunwari. I mean, kung kayo po is healer na, kung ano po yung ugali nyo talaga, ilabas nyo po. Yun lang po yun, no? Kung kayo po talaga masiyahin, maging masaya kayo. Alisin nyo lang po yung pagmumura. Yun lang po ang ibibilin ko sa inyo. Yun lang po ang pakikiusap ko sa inyo. Alisin nyo po yung pagmumura, no? Kasi, minsan po kasi, or kadalasan po kasi, ang nangyayari po sa mura is nagiging parang, expression, no, parang gano'n, parang pagka nagulat ka, ay mumura ka, may gugulatin ka, mumura, yung tipong na overwhelmed ka, may mura, no, nagalit ka, mura, no, parang alam mo yun, baliwala lang sa yung mura, pero pangit po no. So yun po yung isa lang pong ipakikiusap po sa mga healers po dito, lalo na po sa mga baguhan, no, na talaga nagsisimula pa lang po, yun po ang alisin natin. And ano pa ba,
Ako po kasi yung talagang inalis ko eh, to be honest, no. Actually, nung talaga pong nag-surrender ako kay God, kinabukasan po talaga na lesson ko po yan. Hindi na lesson, totally nawala. Meron naman po kasing iba, anak ng teteng, ganon, anak ng tipaklong, yung mga ganon na lang. Ganon na lang po ang mga banat ko. Pero yung mga dating, talaga mga profane language na yan is talagang hindi ko po na binabanggit po yan. Sa awa po ng Diyos, no? Para pinutol po ni God yung dila ko sa mga ganyan pananalita. Okay? So, hopefully po ganon din po kayo. Okay? Okay, so congrats, you're pregnant still. Andito pa rin. Gusto ko talaga may buntis. Pero ito po kasing card na to, kaya ako po ito sinulatan ito. Ito po is kino-compare ko po to, or parang ano po to. Itong congrats, you're pregnant is like the Empress. The Empress po kasi sa tarot is, tarot cards, no, is Empress, no. Tama ba sinabi ko? Yung congrats, you're pregnant is Empress po sa tarot cards, yon. Okay. So, yun, ganun nga po yung sinasabi ko sa inyo na ma-achieve at ma-achieve nyo po yung gusto nyo sa buhay, no? And ito po yung magiging nyo po, parang ikatutuwa ninyo, and lagi nyo po na rin to ano naman yun, magse-celebrate po kayo lagi, na lagi na pong mingiti sa labi ninyo. So, hindi nyo lang din po tong cards na to na ibinaba ko ngayon, makakamit nyo po talaga tong celebration na to, yung happiness, harmonious life, big sum of money, sundin nyo lang po. Alam nyo po yung humingi po kayo ng kapatawaran sa mga taong na saktan po ninyo, and even yourself, patawarin nyo po yung sarili nyo, magiging maayos po ang lahat. Magiging talaga pong nandun po kayo sa right path na tinatawag. Wala po kayong mapapasok na kaliwa, tagilid, tataob, patihaya, mga ganyan. Wala. Diretso lang po kayo. Para po makita nyo po yung dulo. No? Kung kayo po ay nandito pa lang po kayo. At kayo maglalakad, mamimit nyo po yung liwanag ngayon nasa dulo. No? Pero kung kayo po is dito pa lang may ginagawa na kayo mga sablay, ay huwag na po kayong umasa na darating po kayo doon sa dulo ng kaliwanagan. No? Dahil dito pa lang po, puputulin na po yung daan. Magiging ganyan na po yan. Hindi na po didiretso yan. Liko na po kagad. Balik na kagad po yung bridge papunta po doon sa kaliwanagan. Okay? Okay, for the last card. Okay, so give some space and time. Okay. So, actually, kung after nyo na mag-apologize, or after nyo mag-confess, no, dito sa person, or after magkaroon ng confession, is andito yung parang, bigyan mo na siya ng time to breathe in, breathe out, no, exhale, inhale, exhale, para, alam mo yon, talagang mahanap. Para kasi itong person mo na to collective is kailangan nang hanapin mo na yung sarili niya. No? Bigyan mo siya ng time, bigyan mo siya ng space, no? Hanggang nga ganun, para lang magkaroon talaga kayo ng smooth communication after, no? And yes, we have the rags to riches. Yes, kung alam niyo talaga magkakaroon lang kayo ng ng magandang salitaan, or magandang topic, magandang approach sa isa't isa, is magkakaroon talaga kayo ng ang tawag doon, blissful life, no? Magkakaroon talaga kayo ng gustong-gusto nyong buhay. And hopefully, pagka past na po talaga is past na. Dito na po kayo, mag-move forward na po kayo, move on na po kayo, okay? So, waste of time na lang po talaga rin yung sinasabi kanina ng first card natin, na alam nyo yon, na balikan pa natin yung mga nakaraan. It's a waste of time. Okay? Andito ka na no? So, ito na yung, dito ka na mag-focus. No? Dito ka na mag-focus. Okay, so dito na tayo sa angel number. Ano ba ang message sa inyo ng mga angels? Ano bang guide, no, ang ibibigay sa inyong number? Okay. So, we have 1-4. So, I am practical. So, you are open-minded. And always up to try something new. Uy, ano ka dito ha? Parang, ang tawag doon? Inventor. Ganun. Para alam mo yung, marami kang experiment. Mga ganyan. Marami kang ideas, no? So, very good yun, no? Kumbaga, tinatry mo ng tinatry. And this is, marami naman na magbe-benefit. And this is a positive naman. Yet,
You are wise enough to stop and think before you jump into things. Very good. Wise ka, ha? Ibig sabihin nito, wise ka lang. Na talagang syempre you'll make sure na hindi ka sasablay or hindi ka mapapahiya sa mga tao. Which is very good. Kasi mahirap nga, lalo na sa mundo na spiritual, kailangan pagka gumawa ka, kailangan talaga may proseso. Kaya nga po may proseso. Hindi po pwede yung pasok ka kaagad. Or halimbawa, ang gusto mo kaagad, nandun ka kaagad sa mataas na antas, hindi po pwede yun. Lahat po lang healers, lahat po kami is dumaan muna po, as in gumapang muna po kami. As in marami po kaming tinrabaho muna, marami po kaming sakripisyo, ginastos na rin, mga ganyan. Pero, andito yung success naman po kami after. No? So, ganun din po ang lahat ng mga baguhan. Kailangan po talagang mag-start muna po tayo sa mababa. Kahit naman po hindi sa spiritual Kahit po sa mga employees, no? Kailangan maging casual ka muna. No? Then, magiging pro-B. Then, magiging regular ka. No? And, pagkan sinuwerte pa, pwede ka pang makakuha ng magandang posisyon, 'di ba, sa company. Okay, so this pragmatic approach helps ensure your time. Yun na nga, sinabi ko na. So, attention and efforts are meaningful, yes. No? So, kailangan talaga dito attention, focus, ganyan, sa kung ano man ang meron ka sa ngayon. Okay? So, kailangan talaga full of efforts. No? Talagang, alam mo yun, parang dugot pawis na ang usapan dito na eto ka, no? Eto ka na. So, your number is 14 and you are so practical. Kumbaga, ka dito, wise. Ay, mali. Okay, so we have, kahapon lumabas din to, 666, no? I am centered. So, a wake-up call for you to re-examine your current situation and change the direction of your thoughts. So, you can raise your vibration to a more positive frequency. So, eto yung kanina, no, na parang meron ka nga talaga mga confusions, no? Meron ka talagang sinasabi ko nga, hindi mo alam kung ano ka ba talaga. Ano ba ang purpose mo dito sa mundo ng spiritual? Kaliwa ba o kanan? No? Kasi dito yung meron kang mga ginagawa na hindi dapat ginagawa ng isang putian na healer or a divine healer, no? Or andito yung malapit sa Panginoon na sinasabi, no? Hindi mo po pwedeng gawing front ang Diyos Ama kung ang utak mo talangka. Kung ikaw namumutawi, ang pagmumura mo is hindi ka para yakapin, no? O hindi mo dapat yakapin ang mga salita ng Diyos. Linisin mo muna yung sarili mo para mag-sink in or ma-absorb ng spirit mo yung mga buhay at banal na salita ng Panginoong Diyos Ama. Kailangan mo muna linisin, no? And para alam mo yon, hindi mo pagsisihan sa bandang huli kung ano yung magiging resulta. Mahirap yung sambit ka ng sambit ng mga salita ng Diyos, pero andito yung gawa ka naman ng gawa ng kasalanan at paulit-ulit pa. Hindi mo nyo po pwede itong laging yung ihihingi ng kapatawaran sa Panginoon, yung paulit-ulit nyo pong ginagawa. Hindi po pwede yun. Okay? Malinaw po yan, ha? Hindi po pwede yun. Natakot po kayo sa Diyos. Yun lang po. Katakutan nyo na po wag na po kayo matakot sa kapwa-tao ninyo, pero sa Diyos po, naku, Mariosep, katakutan nyo po, kilabutan pa po kayo. Kasi po ang tao, pwede nyo po makita kung anong pwedeng gawin yan sa inyo. Pero ang Diyos po, hindi nyo po makikita kung anong pwede niyang gawin sa inyo. Wala po kayong kahit na anong hint, clue, wale, no? Basta na lang ngayon isa-serve. Okay, so 1, 2. So, I am a visionary. So, creativity is a driving force in your life. Your imagination is rich and you are able to express your feelings and insights in unique ways that others can benefit from. Okay, so andito yung I am a visionary. So, maybe, for some of you is, andito nga po yung visionary, from the word visionary is andito yung vision. So, kayo po is talagang yung very imaginative kayo, or maybe you have the imaginations na andito yung pwede mong i-share din sa iba, no, or to express, no, yung mga nararamdaman mo or yung mga insights mo, yung mga visions mo in a unique ways. Like paano ba? Like me, ako po ini-express ko po yung visions ko through cards, right? No? Or maybe yun nga, nagsasalita lang ako sa inyo, ini-express ko sa inyo
So, ini-explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin nun, base po sa interpretasyon, sarili kong interpretation. Okay, yung ganon. Okay, so yun, depende po sa akin. Pero still, kahit po alam ko po yung meaning, still, kumukuha rin po ako ng cards dito. Kasi ito po yung binigay sa akin ni God na one of my missions, no? Magkaroon po ng clarification, yung mga binibigay nila sa aking mission, messages, through visions, with the help of my cards, no? So, ito po, malaki pong tulong to sa akin, tong cards na to, kasi na-express ko po, or na-explain ko po sa inyo, ihahatid ko po sa inyo yung mga messages from my visions and even from my dreams sa tulong po ng mga cards ko na ibibigay ko po sa inyo. And nakaka-resonate naman po kayo, 'di ba? So, yan po 'yon. Okay? So, that's your cards. That's your reading for today, for tonight. So, sa mga naka-resonate at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and click the like and share and click the notification bell para po sa updates. Okay? So, maraming salamat po. And now, dito na po tayo sa healing para po sa inyong kagalingan. Okay? Okay, so maraming salamat po and God bless us all. Bye!